Magsisimula ang istorya, sa isang sanggol na nasa piling ng mga umampon sa kanya, na mag-asawang sina Marimar at Cardo. Sa gitna ng gabi, ay dumating ang dalawang masamang lalaki na biglang pinaslang ang mag-asawa, at agad na dumiretso sa sanggol. Sasaksakin na sana nila ang sanggol, ngunit nagulat sila, na bigla itong pumalag sa kanila. At nakakamangha na nakipaglaban ng malupit ang sanggol na ito sa mga masasamang lalaki. Masasaksihan natin na magaling ang baby na umiwas at makipagbakbakan. Dahil sa hindi matalo ng dalawa ang sanggol na ito, ay kinandado na lang nila ang buong bahay, at sinunog ito. Sa sobrang galing ng Chosen One baby, ay nakatakas pa din ito sa sunog, at pumunta sa bangin, upang magpagulong-gulong papunta sa baba ng bundok. Nakakamangha na di man lang namatay at napilay ang sanggol dito, at nakuha siya ng isang estrangherong babae, ngunit inihulog niya muli ang baby. Pagkatapos ng mga pangyayari na ito, ay lilipas ang 30 years, ay makikita natin na binata na ang sanggol sa istorya. At ang pangalan niya dito, ay Chosen One, kung saan, naglalakbay siya sa iba't ibang mga villages, upang hanapin kung sino ang pumatay sa kanyang magulang, at ang nagtangka na pumatay sa kanya nung baby siya. Sa kanyang paglalakbay, madalas siya mapaaway, ngunit mabilis niya lang natatalo ang mga nakakalaban niya. Nabutas niya pa yung katawan ng isang lalaki dito. Isang araw, nangyari na nakasagupa niya ang napakadaming hukbo ng mga kung fu fighters sa bundok. Nagsimula na ang laban at tulad ng normal na laban niya ay madali niya lang din ito nakakasagupa. Pinakita niya pa dito ang mga kakaiba niyang porma sa paglaban. Pinakita niya din ang pinakamalupit niyang asset, na nagsasalitang dila. Natalo niya din lahat ng kalaban niya dito, gamit ang mga kakaiba niyang diskarte. At gumawa pa siya ng nunchako na gawa sa daga upang ipanglaban sa mga fighters. Samantala, matapos niyang matalo ang mga fighters sa bundok, ay nagtungo naman siya sa tanyag na school ng mga kung fu sa Binondo. Kung saan, dito kinausap niya ng personal ang pinaka-master ng kung fu, na si Master Epi Kizon. Nanghingi ng tulong si Chosen One kay Epi, upang mahanap ang mga tao na nais pumatay sa kanya. Tumanggi dito si Epi sa simula, ngunit nang ipakita na ni Chosen One ang asset niya na dila, ay pumayag din si Epi dito. Ayon kay Epi, ang masamang tao na nais pumatay sa kanya ay si Master Penpen. At upang matalo daw ito ni Chosen One, ay kailangan niya muna ng matinding training, upang maging matagumpay siya. Makakasama niya sa training ang lalaking si Longlong at ang babaeng si Lingling, na malalaman natin na may pagtingin kay Chosen One. Bago matapos ang usap nila ay pinasukan pa ng langaw ang bibig ni Epi, pero naka-recover kaagad, sa tulong ni Lingling. Kinabukasan, nagsimula na ang training, natunghayan ng mga estudyante ng Kung Fu ang advanced na abilidad ni Chosen One. At ang malupit na pag-aalaga nito sa kanyang asset na dila. Isang araw, dumating na si Master Penpen sa Binondo upang magpakita ng angas. Nabalitaan niya din kasi, na nasa Binondo na ngayon si Chosen One. Nagpakitang gilas ito sa mga Kung Fu students na nasa lugar. Hinayaan niya silang hampasin siya ng napakadaming hagupit ng kahoy. Ngunit kapansin-pansin na hindi niya ito iniinda, at naggawa niyang pataobin lahat ng madaming lalaki na humahagupit sa kanya. Matapos ng pagpapasikat niya ay umalis na din siya sa lugar. Nabalitaan ni Chosen One ang ginawang pagpapasikat ni Penpen. Kaya kinabukasan, agad siyang nag-training upang subukan na magpahampas ng kahoy sa kanyang katawan. Sinimulan nilang hagupitin si Chosen One. Mula ulo, katawan, betlobes, at paa, ngunit, makikita natin na bumagsak si Chosen One dito. Nanghihina na siya at biglang nawalan ng malay. Kinagabihan, nang siya ay nagising, dumating sa eksena ang isang babae, na iisa lang ang juga, na nagngangalan Wendy, kung saan, dito binalaan niya si Chosen One na huwag magmadali na kalabanin si Penpen. Ngunit binanggit ni Chosen One, na kakayanin niya ito. Kaya hinamon ni Wendy si Chosen One, na kung matatalo niya ngayon si Wendy, ay ibig sabihin, maaari niya nang matalo si Penpen. Nagsimula ang labanan nila, naging mainit ang sagupaan dito. Ngunit nahinto ito, nang bigla sila nagkaharap at nagsampalan ng mga dila. Pero sa kabila ng sampalan na ito, ay napahinto dito si Wendy,
dahil nagulat siya sa nagsasalitang dila ni Chosen One. Sinabihan ni Wendy si Chosen One, na alagaan niya mabuti ang kanyang dila at magtiwala sa kakayanan nito. Matapos dito, ay umalis na siya sa direksyon paitaas. Samantala kinabukasan, nagdiretsop na si Chosen One sa paglalakbay upang hanapin ang kinaroroonan ni Penpen. Sa kanyang paglalakad sa bundok, ay nakasalubong niya ang isa sa disciple ni Penpen, na si Bongbong. Isang malupit na baka, na may advanced na abilidad sa Kung Fu. Matindi ang kanilang naging labanan dito. Makikita natin ang mga skills ni Bongbong na nagpahirap kay Chosen One. Pinakita din ni Bongbong ang kanyang wrestling style, at ang squirt milk technique. Pero hindi nagpapatalo si Chosen One sa bakbakan, kung saan, nadiskartehan niya pa din ang mga atak ni Bongbong. At nang nakatsyempo siya kay Bongbong, ay piniga niya ang nipple nito, hanggang maubos ang gatas sa katawan ni Bongbong. Matapos ang labanan dito, ay dumiretso na siya sa waterfalls na kinaroroonan ni Penpen. Magsisimula na sana sila magkabakbakan, ngunit dumating dito si Master Dudong. Si Master Dudong ang tatay ni Lingling. Pinigilan niya si Chosen One, dahil batid nito, na hindi pa siya handang labanan si Penpen. Kaya naman, si Dudong muna ang lumaban, ngunit agad lang din siya nasugatan at napatumba ni Penpen. Sinubukan ni Chosen One lumaban, ngunit madali lang din siya natalo ni Penpen. Tumalsik sila Chosen One at Dudong sa tubig at inanad papunta sa waterfalls. Pagkatapos nila dito, ay dumiretso si Chosen One kila Master Epi, upang magpatulong na makarecover si Dudong. Ngunit hindi din ito naggawang mapagaling ni Epi. Kaya namatay din ito. Kinagabihan, magkasama ngayon si Chosen One at Lingling. Pinahayag ni Lingling ang kanyang pagkamangha sa karakter ni Chosen One. Sa gitna ng kanilang usapan, ay pinagtapat na ni Lingling ang damdamin niya kay Chosen One. Nabanggit niya na mahiyain siya at mahinhin, pero bigla niya nalang hinubad ang damit niya sa harapan ni Chosen One. Niyakap naman ito ni Chosen One. At kayo na lang bahala mag-isip, kung ano ang nangyari na kasunod. Kinabukasan ng gabi, sinubukan ni Chosen One magdasal sa kalangitan, dahil sa naguguluhan na siya, kung paano siya makikipaglaban kay Penpen. Lumitaw sa langit si Lion King, at nagbigay ng mga matatalinghagang advice. Ngunit lalo lang naguluhan si Chosen One sa mga pinagsasabi nito. Samantala, tumalon muna tayo sa eksena ni Penpen, kung saan, masasaksihan natin na nagpatuloy ito sa paghahanap kay Chosen One sa village, at nilalabanan ang halos lahat ng may potential na kaalyado ni Chosen One. Hanggang sa nakarating na si Penpen sa mismong lugar nila Master Epi. Nagkasagupaan sila dito, kung saan, sa simula medyo nakakasabay sa labanan si Epi, ngunit di pa din ito sapat, kaya natalo din siya at sugatan sa bakbakan nila ni Penpen. Napatay na din dito si Longlong, at pati si Lingling ay sugatan at natalo sa bakbakan. Pagkaalis nila Penpen, ay late na dumating si Chosen One. Nakausap niya muna si Master Epi bago ito namatay. At nabanggit ni Epi, na ang mga pyramid na butones ang kahinaan ni Penpen. Nakita din ni Chosen One si Lingling na nanghihina, kaya binuhat niya ito at dinala sa ligtas na lugar. Kinabukasan, naggawa siya ng mga taong kahoy, na merong pyramid na butones, upang magamit sa pagtitraining, para mas mapaghandaan ang magiging labanan nila ni Penpen. Naging mahirap ang kanyang training, pero nagpatuloy lamang siya sa pag-iensayo sa pamamagitan ng mga taong kahoy. Makikita natin dito, na nagkasugat-sugat pa ang kamay niya sa training, pero binudbudan ito ng asin ni Lingling, at sinindihan ng apoy. Nakakamangha naman na lumakas pa lalo si Chosen One dahil dito. Binigyan ng mga motivational speech si Chosen One. Masasaksihan natin dito, na confident na si Chosen One at handa na harapin si Penpen. Kinabukasan, pinuntahan niya na ng personal si Penpen sa lokasyon nito. Matapos ng usapan nila, ay nagsimula na ang kanilang labanan. Makikita natin, na nakakasabay si Chosen One sa lakas ni Penpen, at patas ang kanilang bakbakan. Nagkaroon sila ng mga palitan ng suntok, sipa, at mga bardagulan. Muntik pa mahubuan si Penpen dito. Ngunit sa isang eksena, tumulong ang alagang aso ni Chosen One, at naggawang hampasin ni Chosen One ang butones ni Penpen.
Kaya tumansik ito at bakas ang naramdaman niyang sakit. Ngunit biglang dumating ang isang spaceship mula sa langit. At masasaksihan natin, na binigyan nito ng karagdagang kapangyarihan si Penpen. Nagpatuloy muli ang kanilang labanan, ngunit mapapansin natin, na hindi na makasabay si Chosen One dito. Napataob na siya ni Penpen, at bakas ang panghihina niya. Pero habang siya ay nasa lupa, ay biglang nag-flashback sa kanyang isip ang mga inspirasyon niya, tulad nila Marimar at Cardo, si Lion King, si Ling Ling at si Wendy. Dahil dito, bigla siya lumakas, at nilabas ang asset niyang dila. Kung saan, bigla ito humaba at nag-attack sa spaceship, na naging dahilan para magsialisan ang mga ito. Matapos nito, ay agad siyang sumugod kay Penpen at tinanggal lahat ng pyramid sa dibdib nito. Masasaksihan natin na labis na pagdurugo ang lumabas sa dibdib niya, dahil sa ginawa ni Chosen One, at naging sanhi ng pagbagsak at pagkatalo nito. Matapos ang labanan ay masasaksihan natin, na maligayang dumating si Ling Ling sa eksena at sinalubong niya ng kinikilig si Chosen One. Natapos ang ating pelikula ng masaya. Dahil natalo ng bida ang kalaban sa istorya. Isa itong, comedy action movie, na layunin na maghatid ng saya at ngiti sa mga manonood nito. Sana, dahil sa recap namin, ay naggawa din namin kayo mapangiti o mapatawa. Maganda din ang aral na maaring mapulot natin dito. Kung saan, napakita dito, ang kahalagahan ng paghahanda at pagpapatibay ng sarili bago humarap sa mga mabibigat na laban ng buhay. Anyways, hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli, thank you.